Alam nyo ba na meron ng 45 na klase ng blood group according sa ISBT? Okay, itong talakayin natin ngayon, yung pinaka-common na blood type na alam natin. A, B, AB at saka O. Ngayon nakikita nyo dito in donor at saka recipient. Kung ikaw ay nag-donate ng dugo base sa blood type mo na nandito, sino ang pwedeng makatanggap niyan? Kung ikaw ay blood type A, ang pwedeng mapagbigyan, siyempre type A. At pwede ding makuha yan ni type AB. Kung ikaw naman ay type B, siyempre yung type B, at pwedeng makuha yan ni AB. Kung ikaw ay AB, walang ibang kukuha ng dugo mo, kundi sarili mong kadugo. Kung ikaw naman ay type O, siyempre kay type O ka din, pwedeng ibigay sa type AB, pwedeng ibigay sa B, at pwedeng ibigay sa A. Kaya ang AB ay tinawag na universal recipient. Ang O naman, universal donor kasi tingnan nyo, lahat binigyan niya. Ang AB naman, lahat siya ang kumuha. At sa buong mundo, dito sa apat na blood type na ito, sino ang may pinakamataas na meron? Itong type O. 38% po sa buong mundo ang may blood type O. Okay, positive. Ngayon, according sa World Population Review, anong bansa ang may pinakamataas na blood type A+? Base sa kanila ha, based on percentage ito kabayan, 46.3 Armenia. Ang type B naman sir, sino ang may pinakamataas? Hindi nyo alam, Thailand. Ilang percent sir? 36.8%. Ang AB naman, sino ang pinakamadami? North Korea. Konti lang populasyon. Ilang percent sir? 11.32. Paano naman ang type O? Sino ang may pinakamarami? Ecuador. 75% ng tao sa Ecuador O positive. Okay? So nice to know lang ito kabayan. Kung ikaw ang blood type mo, ayan. So simple lang, kahit paano meron kang matutunan. Kaya siya tinawag na recipient kasi lahat nakukuha niya. Kaya siya tinawag na universal donor dahil lahat binibigyan niya. Okay? God bless everyone. Bye-bye.